po sa inyo lahat at sa lahat po ng ating subscribers. Patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Alam ko po sa inyong lugar sa Pilipinas ay araw, pero dito sa aming lugar ay gabi. Pero ganun pa man, maghahatid pa rin po ako ng mabuting balita at patuloy tayong mag-aral ng kanyang mga salita. Ngayon, basahin natin itong Judas 1:23. May nais lang akong i-emphasize sa mga bawat nag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi dito, basahin natin, tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Alam niyo po, itong pangungusap na ito, napakabuti po kung ang inyong layunin sa mga ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos ay maghatid ng Ebanghelyo ni Kristo. Bakit po? Para makaunawa po tayo nang hindi tayo maparusahan ng Diyos. Bakit po? Kasi sinasabi dito, magtulungan tayo na magkaroon ng kaligtasan ng bawat isa sa atin, hindi mapahamak. Kasi nga po, yung sinasabi dito, tulad po ninyo nagtatanong kayo, huwag po kayong magagalit. Kasi po, ang pagtutuwid na binabasa natin sa kasulatan ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa mga salita ng Diyos na magtutuwid sa ating mga maling kaisipan. Tandaan po ninyo, disclaimer lang po. Sa mga nagtatanong dito, naglilinaw lang po tayo para basahin natin at unawain natin. Katulad po dito, ito'y disclaimer lang po sa aking babasahin. At pagbibigay lang po tayo ng pagtutuwid o pagtatama sa mga maling diwa. Katulad po nito, basahin natin. Hindi na kailangan ang palatandaan, Mr. Owen. Pagkatapos lang ng 7 taong Great Tribulation ay pagbabalik ni Kristo o Second Coming. Pag-apak niya sa lupa, doon mag-uumpisa ang 1,000 taon na paghahari ni Kristo. Alam niyo po, kaya sinagot ko agad itong komentong ito na nabigyan po natin ng video o talakayan na kung saan itong pagbabalik po ni Kristo ay hindi po para umapak sa lupa. Kaya tinanong ko po siya kung meron siyang talatang may bibigay na talagang umapak sa lupa si Kristo sa kanyang pagbabalik at malaman natin na yun daw ang simula ng 1,000 taon na paghahari ni Kristo. At ito yung kanyang tugon. Basahin natin. Ito yung talata na aapak sa lupa si Kristo sa parehong lugar. Gawa 1:12. Si Kristo babalik o paparitong tulad ng pag-akyat sa langit. Ito yung talata na kanyang ibinigay. Tingnan natin kung talagang tama. So babasahin natin at matulungan natin siya kung talagang tama na si Kristo ay bababa at aapak sa lupa. So basahin natin yung kanyang talata na ibinigay. Ito po yun. Basahin natin. Mga Gawa 1:12. O balikan natin para hindi tayo magkamali. Baka tayo ay masisi. Pero ito, tama naman po. Gawa 1:12. So babasahin natin doon sa mga Gawa 1:12. Kasi ang ating babasahin po, yung mga naunang salin, ADB version, 1905 po ito. So basahin natin kung talagang tama yung kanyang ibinigay na talata na kung saan aapak sa lupa si Kristo. Sabi dito, basahin natin, nang magkagayon ay nangagbalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng mga olibo na malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin. Parang ang layo yata ng kanyang sagot. Pero ito ay natuklasan natin na yung sinasabi niya na si Kristo ay babalik paparitong tulad ng pag-akyat sa langit. Hindi po verse 12. Nasa verse 11 po. O babalikan natin yung 11. At yun ang ating basahin para magbigay linaw. So mali po yung talata. Para sabihin naman niya, nagkamali po ako ng aking talatang ibinigay. O di ating itatama. So basahin natin yung 11. Anong sinasabi po sa 11? Kung ito rin po yung kanyang katanungan o yung kanyang sagot na aapak sa lupa si Kristo, yan po nakalagay. Ito yung talata na aapak sa lupa si Kristo sa parehong lugar. O titingnan natin itong 11. Ang sinasabi po dito, basahin natin, na nangagsabi naman
kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumitingin sa langit? Pansinin po ninyo, no? Ang sabi po nung lalaki, ang sabi po dito, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Saan po nakatingin ang mga apostol? Sa langit. Itong si Jesus, tandaan po ninyo ha, sino ang tinitingnan ng mga apostol? Si Jesus. Sabi dito, na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakita. Saan nila nakita ang ating Panginoon Kristo? Sa lupa o sa langit? Yun ang sinasabi ng talata, ha? Ulitin natin, ay paparitong gaya rin ng inyong nakita pagparoon niya sa langit. Meaning, hindi pala sa lupa. Naroon sa maaring alapaab. Malinaw po yan, hindi po yung nakatungtong sa lupa. Kasi ang ating pagbabasihan, yung talata na isinulat ng Tama na yung kalokohan mo. Sabi niya sa talata, tingnan nga natin. Sa Gawa 1:11. Sabi dito, nagsasabi naman kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayong tayong tumingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo. Sabihin, mula sa inyo, galing muna sa lupa. Hindi tinanggap sa langit, galing sa langit, hindi ganon. Sabi dyan, ay paparitong gaya rin ng inyong nakita pagparoon niya sa langit. Sabihin dyan, kung paano umakyat si Kristo paitaas, ganon din ang kanyang pagbaba dyan din sa lugar na yan. Dyan sa 12, sa tinatawag na bundok ng mga ulibo. Nung umakyat si Kristo, saan ba galing? Di ba galing siya sa lupa muna bago umakyat? Meron bang galing tumingila sila sa langit, galing sa langit? Common sense naman, Mr. Owen. Dapat unawain mo yung talata. Saan galing si Kristo nung umakyat siya sa langit? Diba tinitingnan niya sabang kasi nangaral pa siya nangaral pa si Kristo ng ng 40 days bago siya umakyat sa 11 tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngayon, doon sa sa Marcos, tingnan natin sa Marcos 16. Ito na yung ascension niya yung pag-akit niya na sa langit kasi tinipon niya yung 11. Sabi niya pumunta daw sila doon sa bundok ng Ulibo. Ito, tingnan natin. Ito sa alam. Pagkatapos siya ay napakita sa 11, samantalang sila nakaupo nagsisikain at pinagwisigan sila sa kawalan niya pananampalataya at itigasan ng sapagat hindi sila nagsipaniwala na nakakita sa kanya pagkatapos siya magbago. At sinabi dito ni Kristo, magsiyaon kayo sa buong at pangaral niyo ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ito pala yun.
Sabi dito, ang Panginoong Hesus nga pagkatapos sila ay makausap doon sa doon sa Gawa 1:3 ba yun? Ang aral ng 40 days. Pagkatapos siya makausap, ay tinanggap sa itaas. Di galing sa lupa muna. Papuntang langit at lumplok sa kanan ng Diyos. Tapos nagsialis na yung 11. Bumalik na sa Jerusalem. Kaya nga sabi doon ng ng anghel sa Gawa sa Gawa 1:12 ay 1:11. Sabi dyan ay paparitong Gaya. Gaya, saan yun? Zacarias 14. Dito natin malalaman kung hindi ba talaga kung magkagayoy lalabas ang Panginoon at pakikipaglaban sa bansang yaon. Yan doon sa Revelation 19, nagbukas ang langit. Gaya ng pakikipagbaka. Paglaban sa araw ng pagbabaka. At ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon. Napakalinaw. Sa araw na yaon. Sa bundok ng mga ulibo. Maliba doon sa Lucas sa pagkasulat niya. Doon sa bundok ng ulibo, sabi ni Lucas, kung paano umakyat si Kristo sa langit, ganoon din siya bababa doon. Sa kanyang mga paa magsisitayo sa araw na yun. Yung kanyang paa, tatayo saan? Doon sa bundok ng ulibo. Diba? Paano ngayon yan? Sabi mo, hindi daw siya apak. Anong gagawin niya pala? Nasa alapaap lang siya. Palutang-lutang. Sabi dyan, ang kanyang mga paa ay magsisitayo. Sabihin, paa, magsisitayo. Hindi naman sinabi dyan, yung kanyang paa, maglulutang-lutang. Napakalinaw. Ang kanyang paa magsisitayo sa araw na yon sa bundok ng ulibo. Hindi naman sinabi dyan, na kanyang paa ay lulutang lang, hindi lalapat sa lupa. Sinabi na dyan, bundok ng ulibo. Kasi hindi mo kasi inuunawa yung talata sa kanyang pagparito, katulad ng kanyang pag-akyat sa langit. Kung paano siyang umakyat, ay paparitong gaya rin ng iyong nakita pagparoon niya sa langit. So, yan lang yung ating paglilinaw. Kasi